Hello guys, hello friends sa YouTube, and good morning sa Amerika, sa Canada at sa ibang bansa ng western part of the world. And also, good evening sa Pilipinas, sa Asia, sa Middle East, sa Australia. Good morning sa inyong lahat at sa Geneva kay Eve. Anyway, masayang masaya ang puso ko ngayon guys dahil nanonood ako kay PB na yung pagligtas niya sa bata, yung bata na ipaasawa, na isa lang ang damit, yung iniyakan ko talagang bata. So ngayon naligtas niya guys, kaya ayaw ko sanang sabihin pero sabihin ko na lang. Isa ako sa mag-sponsor sa pag-aaral niya. Kaya masayang masaya ang puso ko guys dahil alam mo kanina habang nanonood ako ng video sa pagpapaliwanag ni PB doon sa mga magulang, para ako bang natakot na, makakaintindi kaya yung magulang, or ipagsawalang bahala nila ang explanation ni PB, or ipagdiinan nila yung rules ng dato sa kanila, yung mga indigenous rules and laws nila sa kanila na nasanayan. Yun ang ikinatakot ko dahil awang-awa ako sa bata. Can you imagine your child having one dress or one cloth or one clothes, two clothes, yan eh, na sabihin na lang natin damit na isa lang, at pag nalabhan niya, isusuot na lang niya ang basa kasi wala siyang pampalit. Doon talaga naantig yung puso ko na hindi ko maintindihan. At kahit man sa kahirapan na yun, hindi niya inisip kahit kailan na mag-aasawa siya dahil nakita niya talaga, na-educate yung utak niya kahit grade 10 pa lang siya o grade 7. Ano ba yun? Hindi ko masyadong naintindi, naalala kung grade 10 siya o grade 7. Pero I hope grade 10 siya para mag grade 11 para makahawa siya doon sa and I hope makuha ko siya pag nag grade 11, 12 na siya at sa akin siya. Alam mo yun ang wish ko nakukunin ko siya at paglipat ko ng Davao City, doon ko siya patirahin sa bahay ko. Alam kong hindi magno yung asawa ko dahil ang asawa ko pagdating sa tulong ng kapwa-tao, lalo na pag mapaliwanagan ko siya kung anong nangyari sa bata na ito, alam kong mag-yes yung asawa ko. Hindi kami mayaman guys, talagang nakakaraos lang sa buhay, pero I am inclined to help. Yun ang feeling ko na gusto kong ibahagi sa labis na nangangailangan yung tulong na kailangan nila. Ayokong mag-charity dahil iyakin nga ako, as you know. At kay Krista naman, pagdating ng araw, may ilalaan akong pangtulong ko sa kanya para doon naman siya sa syudad mamigay ng mga, marami din naman naghihirap sa kapatagan, di ba? So, yun lang yung bata na yun na naantig ako dahil despite sa kahirapan ng buhay, hindi siya natakot mangarap na magiging teacher. And kung magiging siyang teacher guys, at isa man ako, naiyak na naman ako, isa man ako sa dahilan nga magiging teacher siya, masaya na ako. It would be my siguro yun ang matatawag ko na success ko sa buhay, na meron akong natutulungan na tao na natupad yung pangarap niya. Yun ang ko sa sarili ko na success ako pag meron akong taong natutulungan. Despite na ako man hindi mayaman. Kaya yes, masaya ako na hindi ko sana sabihin sa inyo pero sige lang, di yun naman alam tunay kong pangalan. At hindi ko din naman ipamention ni PB kung anong pangalan ko na tunay. So anyway, kasi ayokong, alam mo, ang rason ko na hindi ko ipamention yung tunay kong pangalan at sinabi ko na doon dahil maraming nakakakilala sa akin in a way. Pangalan ko, yung mga kaklose ko, yung mga kapitbahay ko, mga ayokong sabihin nila ng patuga-tuga ka dyan, ugtabang, hindi ka naman mayaman. Alam mo yun, iba yun Pero yung sa akin lang naman, a help is a help na no matter how much it is,
Kung doon mo yan itulong sa labis na nangangailangan, magiging totoo yan at magiging makabuluhan. No matter how small, no matter how big, basta doon mo ibigay sa taong nangangailangan ng tudo, magkaroon yan ng kabuluhan. Kaya yun ang point ko. So I'm happy at na-message ko na si PB na sabi ko, isa ako sa mag-sponsor sa bata na yan. So I'm happy talaga na nakuha niya yung bata, na naiwas niya. And din wish ko, paglipat ko ng Davao City, sana magka-college na siya para kunin ko siya. Alam mo yun, maliit lang naman gastos ng ng teacher. At kung magiging scholar pa siya, hindi mas mabuti, na lang sa akin, yun na lang personal niya at saka yung pamasahin niya or ano. Basta masaya na ako guys, kung meron man akong isang batang matulungan dito sa mundo. Despite sa pangangailangan ko rin, masaya na ako dyan. Kaya I'm so happy na naligtas ni PB. Kasi natakot ako kanina kasi mukhang hindi nakakaintindi yung parents until sinabi ni PB na labag sa batas yung gagawin ninyo, na pipilitin nyo ang batang mag-asawa kahit ayaw niya dahil nahihirapan kayo. Dahil minor de edad siya. Doon sila nagising na natakot din sila, nakasuhan ng gobyerno. Kaya salamat sa Diyos at mayroong isang PB na nagpaintindi sa kanila. At masayang masaya talaga ako. At yun, ang tulong ko naman kay Krishna one day is iba yun. Iba din yung bata na yun. Hindi, basta iba lang yung dating sa akin ng bata na yun. Nakita ko yung sarili ko nung araw na gusto kong mag-aral. Pero palagi akong pinagsabihan ng papa ko na huwag kang mag-aral dahil mag-aasawa ka rin lang naman. At ang asawa mo ang bubuhay sa'yo. So yun, nadala ko yun, hindi ko yun nakakalimutan. So yung bata na yun, napilit pag-aasawahin dahil lang sa kahirapan. I don't think it's fair. So yun guys, masaya ako at sana si Lord na bahala sa lahat. And thank you nga nandyan kayo dahil malaking tulong yung pag-support nyo sa akin. Dahil itutulong ko rin ito kay Krishna. Maraming salamat sa inyo talaga.